sa isang gabi na po na tayo po ay magkakasama sa ating pong devotion. Sapagkat salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayo nakikita na babanaan na biyaya niya sa ating buhay. Meron na pong pagbabago sa ating pong paligid. Dati ako lamang po ang nag-iisa rito sa ating pong devotion. Ngayon po ay meron na po tayo kasama. Salamat po sa Panginoon. Saan man po kayo ngayon ay nagkaisaan po natin na hingin sa Panginoon na maibsan na po ang pahirap ng coronavirus na po ito sa buong mundo. Pangalawa po ay sa ating pong pagka-lockdown, habang na tayo po ay nasa ating mga bahay, tayo po ay tulungan ng Panginoon. Punan po niya tayo ng karunungan kaalaman sapagkat ang ating pong pinag-aaralan at nagbibigay kalakasan po sa ating pong buhay spiritual upang pagkatapos po ng lockdown ito at pa tayo ay makalabas na tayo po ay mayroon pong babahagi sa salita ng Panginoon sa mga tao. Mga kapatid, yun po ay intro ko po sa ating devotion. Hindi niyo po ako kinuha na magsasalita ngayon kundi dahil doon. Kaya yun po yung intro ko. Maaaring natatawa po kayo, huwag na kayong matawa. Sapagkat alam niyo po yun. Kung ngayon po ay sumusubaybay sa ating po pang gabi-gabi devotion. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon Diyos. Amen. Kaya, kayo ba'y nakikinig sa aming po live streaming? Sa iba, makakapanood kayo, pagkakapwa nyo, Presbyterian, hindi nakakapanood. Yan ang mayroon sa inyo, tapos anniversary pa tayo. God bless po sa inyo. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ating pong nakikita po nyo na churches are essential, a central place in God's eternal plan. Amen. Pero dahil po nawala po yung aking hindi ko nakita kung saan mo nalagay ang aking USB, ay pagpasensya niyo na po. Kaya po talaga ang live stream. Alam niyo po, mamaya po, magsasabi ko ba, akin po isisiwalat kung paano po nangyari yung aming live streaming. Pero tingnan po muna po natin ang coronavirus at pandemic na ito. At ano po ang implikasyon po nito sa ating pong pagsamba at pananampalataya. Ano po ang implikasyon po nito sa ating pananampalataya at pagsamba sa Panginoon? Meron pong binabanggit po sila na stay at home or lockdown. Ito po ay hindi po ito violation ng worship, right to worship the God of your choice. Hindi po ito violation. Nasabi po nila, bakit nila tayo pinipigilan sa pagsamba? Ang estado po o ang gobyerno po natin ay hindi po niya sinabi na huwag na natin ipagpatuloy ang ating pong pananampalataya. Wala po tayong narinig na ganoon. Ang gusto po nila ay magkaroon po tayo ng magpapractice ng ating religion pero sa iba pong paraan, hindi na po sa loob ng simbahan katulad po nito. Ang gusto lamang po nila ay huwag lamang pong lumaganap ang sakit na ito. Naalala niyo po saan pa nag-umpisa ito? Sa Pilipinas. Sino po nakakalala? Nag-umpisa yan yung sa ano, di ba? Saan? Sa San Juan. Yung pumunta doon sa Muslim yata yun eh. Yung doon po nag-umpisa sa San Juan, pag matanda at tuloy-tuloy na po ito. Kaya hindi po nila tayo pinipigilan para sa ating pananampalataya. Ipagpatuloy ang ating pananampalataya. Kaya na meron tayong 33rd gathering po natin, di ba? Anniversary po natin. Kaya hindi po tayo pinigilan. Kaya sa mga nagsasabi po ng mga manggagawa natin, pinipigilan tayo ng gobyerno, hindi po. Meron po sila. Gusto lamang po palakarin na huwag lumaganap ang pagkalat ng coronavirus. Ang coronavirus po ay hindi po niya kinansel ang ating pong pagsamba.
binago lamang po niya ang ating pagsamba sa bahay-bahay. Tama? At dati, wala po tayo sa simbahan, pero ngayon nakabalik na naman po tayo, social distancing lang. Tama po? Kaya wala na po dikit-dikit. Kaya huwag na kayong dikit-dikit. Hindi rin po binago, hindi po kinansila nito ang ating pong pagsamba. Dati po, ang ginagawa po natin sa sambahan po natin, kamayan, kamay-kamay. Ngayon, kamay-kamay. Kaway po ay yan. Yan. Dati po, kamayan tayo, di ba? Oh. Napansin niyo ba, may kamayan tayo ngayon? Wala. Kaway-kaway lang. Kaya nabago lamang po yung word. Mga kapatid, ang gobyerno po natin ay hindi po niya sinasabi na non-essential po ang ating po personal na pananampalataya. Nandiyan pa rin po ito sa tulong ng Panginoon Diyos. Ang gusto lamang po nila yung religious gathering po natin o mass gathering na pagtitipon sa ating mga simbahan ay iwas po na po tayo ng konti para wag lamang lumagana ang coronavirus. Pinoprotektahan lamang po ng gobyerno po natin ang ating pong mga kasamahan. At alam po ba ninyo na ang malungkot po nito, minsan sa sobrang tapang ng mga pastor, eh, di ba may naalala ko yung kinulong saan po yun? Sa Mindanao yun, ano? Nakalabas tayo yun. Kaya minsan, yung stay home at lockdown po ay palisiya po ng gobyerno po natin para ingatan lamang po ang mamamayan. Amen. Hindi po tayo pinipigilan na huwag na kayong sumamba sa inyong Diyos. Ito na lang, hindi po sa panahon ni Bukadnesar na ito lang ang sasambahin ninyo. Pag tumulog yung kampana, ang sasambala sa lahat doon, hindi po ganoon. Pinayagan pa rin po tayo, kaya lang sa bahay-bahay. Kaya nga lang, ang problema ay ang tingin po ng maraming kamanggagawa po natin, pinatay nila ang ating pananampalataya. Hindi po. Kung pinatay nila ang pananampalataya, hindi ito pa ba tayo ngayon? Wala na po. Hindi po natin pinapatunayan ang ating pong pananampalataya na, pag hindi na kami nakapunta ng church, hindi na kami mananampalataya. Mananampalataya pa rin po tayo. Kaya huwag po natin tingnan ang mga pangyayari nito na, naka-apekto po sa ating pong pananampalataya. Dapat sana tingnan po natin ang positibong bagay na sa panahon katulad po na ito, na aktibo pa rin po ang ating pong mga kapatiran po natin. Bilang mga Kristiyano po ay dapat po natin ipakita na tayo po ay aktibo sa paggawa ng mabuti. Sa kabila ng may pandemic, gumagawa pa rin po tayo ng kabutihan. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10, For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo po ay inikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na noong paman ay talagang nakatalaga na po sa atin. Kaya po bilang mga Kristiyano ay tayo po ay naniniwala na dapat aktibo pa rin po tayo kahit na may pandemic. Amen. Ano ang ginawa ninyo sa panahon ng pandemic? Nagtago rin po kayo, natakot din kayo. Pero sasabihin nyo, bakit nila pinipigilan ang ating pananampalataya? Bakit di ka lumabas sa panahon na yun? Kung gano'n ba lang ito? Ang atin po ay bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat aktibo sa ating pananampalataya. Anuman po ang nangyayari sa ating paligid. Kung tayo po ay totoong Kristiyano, pero sinabi po ng gobyerno natin, wala po nang lalabas, kaya sumunod na lang po tayo. Mateo 5:16, sabi po niya, Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let your light shine before men. Kahit na may pandemic,
Ano po ang ginawa po natin? Sa panahon ng pandemic, patuloy pa rin po ba tayong nagliliwanag upang makita po nila ang karangyaan ni Kristo? Gumagawa pa rin po ba tayo sa panahon na yun? Kaya mga kapatid, sa panahon katulad po na ito, ang Diyos ang siyang dapat po natin itaas. Itaas natin siya at paano po ito sa pamamagitan po ng pagliliwanag sa harapan ng mga tao na makita po nila ang mabuting gawa natin upang luwalhatiin ang ating Diyos. Sa panahon katulad po na ito, marami po tayong nakita ng mga pilantropo, tulong ng tulong dahil may pera po sila. Pero tayo, wala po tayong naitulong, tayo pang pinulungan. Pero pasalamat po ako sa mga kamanggagawa po natin, nakatulong po kayo sa panahon ng pandemya. Kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala, may pandemic man o wala, Kristiyano pa rin po tayo, nagliliwanag upang walhatiin ang ating Diyos sa harapan ng mga tao. Aktibo pa rin po tayo. Amen. Marami pong mga Kristiyano na natatakot, ayaw lumabas, pero gusto pumunta ng SM. Ano po doon? Bakit yun ang piniintindi po nila? Nagmamadali sila. Ako po ay napunta rin ng SM. Tinignan ko ang kalagayan. Napunta ako sa pagbabayan ako ng aming internet, pinutulan ka sa amin. Sabi nila, wala nagpuputol, ba't nagputol? Tinignan ko ang tindi ko ng protocol ko nila ngayon. Ang dami talaga gusto pumunta agad. Pero sa church, pumunta pa. Nag-iisip ko sila, pumunta ng church. Naranasan ko po ang pagkakataon yun na nag-iisa lamang po ako sa church. Yung linggo, nag-preach po ako. May ganyan ako. Nag-preach po ako. Nag-iisa lamang po ako. Dalawang linggo yata yun. Tapos meron po isang kapatid na pumunta. Naglinis. Sabi ko, bago ko umuwi, makinig ka muna. Kaya meron akong isang audience pangatlong linggo. Pang-apat na linggo, siya pa rin. Pang-limang linggo, apat na sila. Pang-apat na, tapos tuloy-tuloy na kahapon, kung isang linggo, kung linggo lang pala, 48 na kami. Sabi ko, dahil pa wala niya. Sabi ko, nung araw, ang tingin natin sa simbahan napakalaki ay mahirap. Alam niyo po ba na binago po ng pandemic ang ating pong new normal? Yung new normal natin, normal tayo dati, dikit-dikit, di ba? O ngayon, pag maliit ang simbahan mo, gusto nila sa pulang. O sabi ko kay kapitan na sa kapitan namin, pwede naman kami pumunta doon kahit na marami kami ako. Basta, 1.5 meter po. O sige, sabi ko. Kaya hindi kami pinupunta ako kapitan. Kung malakas ninyo, sa SAP, malakas kayo, pero sa SAP ba, wala. Ito po, tayo po ay dapat maging aktibo pa rin ng mga Kristiyano sa panahon ng problema. Amen. Kaya nga po mga alagad ng araw, sila po ay aktibo pa rin kumikilos sa gawain ng Panginoon. Ito po ang ating mandato. Ang mandato po natin, makikita po natin sa Mateo 28. Basahin po natin. Ang ating mandato bilang mga Kristiyano, nakalimutan po ng marami. At di po natin ito nagagawa. Mateo 28:19-20. Sa English, sabi niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey," sa isang salin, "to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you even to the end of the age." Amen. Go therefore. Hindi po niya sinabing stay in the church. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And ito po yung verse 20, ito po yung mandato natin. Teaching them to obey all things I have commanded you. Teaching them to obey. We teach them
the duty of prayer and the church pray. Tama po ba? Nagtuturo ba tayo ng prayer? We teach them the duty of forgiveness and they forgive. And we forgive also. We teach them the duty of diligence so that they will work hard and provide generously. Kaya nagtatrabaho po sila. Noong lockdown, gusto nilang magtrabaho pero walang makapagtrabaho. We teach them the duty of reading the Bible so they read the Bible. Yun po yung ilang mga ginagawa po natin, di ba? Ano ba tinutulong po natin para sundin nila ang Panginoon? Di ba? Teaching them to observe, to obey all things I have commanded you. We teach them the duty of commitment to the church and they stay in the church. Yun, tuturo tayo ng commitment sa church, di ba? Hindi commitment sa pastor, commitment sa church. And the members stay. At gusto nga nilang bumalik sa church na agad eh. Kahit na naka-lockdown, gusto nila agad umaten. We teach them the duty of assembling of the local church. They join the worship service. Kaya gusto nilang mag-serve sa Panginoon sa church. Bakit? Kasi naturuan na po natin sila. Sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things I have commanded you. Hindi lang puro tayo sa tinuturo, di ba? We teach them the gospel and they share the gospel. Tama? Tama po, no? We teach them to live an upright moral life and they live to glorify God. Tama po, diba? Ayan, tinuturo na po natin. And we teach them the will of God and they follow the will of God. Yan po ang ating mandato bilang mga pastor. Kaya po naka-abot tayo ng 33 years of anniversary po natin. Yung mga naunang nagturo po sa atin, inaani na po nila ang meron tayo ngayon sapagkat sila po yung nakinig at sumunod sa utos ng teaching them to observe, to obey all things I have commanded you. Kaya po nagpapatuloy po ito. Kaya po nandito tayo ngayon sa 33rd anniversary po natin. Dahil po may mga tao naturuan din at sumunod. Tayo naman naturuan at sumunod. At meron din po tayong mga tinuturuan para din sumunod. Tuloy-tuloy po yun. Kaya mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, dapat pa rin po tayong aktibo. Amen. Ano man po ang mangyari, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sabi po ng aklat ng Mateo, sa huling araw, lalabing ang pag-ibig ng marami. Sa tingin nyo kaya, ang epekto ng pandemic, maraming lumamig ang pananampalataya o maraming umilit ang pananampalataya? Kayo, lumamig ba ang pananampalataya nyo o umilit? Ang pag-ibig nyo ba sa Diyos ay lumamig o nag-ilit? Sa panahon ng pandemic. In the last days, the love of many will grow cold. Lalo may pananampalataya. Medyo malamig po ngayon. Sana hindi po kayo nabig dyan habang ako nagsasalita. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy pa rin po natin sa tulad ng una kong punto, bilang mga Kristiyano, dapat aktibo po tayo patuloy na gumawa ng mabuti. Alam po ba ninyo na sa panahon ng pandemic, marami pong nagbigay. Nagbigay din tayo, di ba? Nagbigay din po kayo sa mga church ninyo. Eh, may mga tao hindi tayo nakabigyan, nagtatampo na. Kaya po, hindi po sana gano'n po. Kaya bilang mga lingkod po ng Panginoon ay tunay po na bilang Kristiyano, may pandemic man o wala, aktibo pa rin po tayo. Amen? Aktibo pa rin po tayo maglilingkod sa paggawain ng Panginoon sapagkat meron tayong mandato ituro sa mga tao na sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Ngayon, punta po tayo sa ating pong
mensahe na nakalagay po dyan, churches are essential. A central place in God's eternal plan. Basahin po natin yung teksto kanina. Ephesians chapter 3, 10 to 11. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in heavenly places, according to the eternal purpose which He had accomplished in Christ Jesus. The role of the church role that makes it essential. Ano po ba ang role ng church natin ngayon? Pero bago po yun, ay tingnan po muna natin sa mga theologian na narito. Kung theologian nga kayo, ano po ang meaning ng church? Ano po ang church? Depende yan sa pananaw mo. Sa pananaw po ng iba, church building. Ang pananaw po ng mga theologian, ito po yung body of Christ. Kaya kung titignan po natin, ano po ba yung church na sinasabi? Building ba o yung body of Christ? Depende sa pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, ano po yung church role that makes it essential? Churches are essential. Ano po ang pagkakaiba ng private sa essential? O sige, tinanong mo ngayon. Ano yung prime commodities, di ba? Ano yung prime commodities? Yung mga pangunahin, kailangan. Ano yung essential commodities? Yung secondary. Parang secondary yata church nila. Yung essential. Ano ba yung mga prime commodities po natin? Tubig. Mga pagkain po natin. Mga fresh fruits, mga gano'n. Lahat pagkain. Yung mga essential po natin, mga damit, mga ganyan. Pero mga kapatid, church role that makes it essential. Ako po ay binabasa ko lang po yung teksto ko kanina sa kay kapatid na kapera. Hebreo 10, 25 to 20, 22 to 25. Basahin po natin. Ano yung role natin pag nagtitipon tayo sa church? Ginagawa po ba natin ito? Bilang mga lingkod po ng Panginoon ay tingnan po natin ang talatang ito, Hebreo, Kabanata 10, talatang 22 hanggang 25. Yan. Sabi niya, kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo na may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at naugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mabukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito po ang salita po ng Diyos ngayon po umaga sa ating lahat. Ano po ang role ng ating church? Ano ang ginagawa natin sa church? Biruan. Tutuhanan ba o biruan? Seryoso ba? Mga kapatid, sa ngalan po ng Panginoon Diyos. Narito po yung tatlong dapat nating tingnan. Sabi po niya rito ay kailangan po ating magpalakasan. Nagpapalakasan po ba tayo pag sa church? Ang palakasan po siya, sabi ko, hindi po sports, kundi nag-encourage po tayo sa bawat isa po sa ating lahat. Amen. Nakikita ko po sa mga simbahan, may mga simbahan po, konti po sila, pero strongly united. Napakarami naman po mga simbahan, ang lalaki po nila, pero weak ang kanilang unity. Bakit? Hindi na po sila nagkakakita-kita. Salamat po sa Panginoon na may ginagawa lang po.
when we came together, we encourage each other. Dapat sa church, ito po yung makita po sa atin para maging essential po talaga ang church. Ano ginagawa po natin sa church? Bakit sinabi po na President Trump that the church is essential? Saan po ginawa po yung salita yun? Saan niya po yun, di ba? Hindi po kanino-kanino. Bakit po? Kasi pananampalataya po siya. Alam niya na ang pangailangan ng mga tao ay pwedeng ipagkaloob, i-deliver po ng church. Sa church, nakakasama po tayo sa Panginoon. Sa church, na-encourage natin ang ating mga kapatid, di ba? In the church, meron pong dalawa, spiritual at saka moral. Ano po yung spiritual? We worship God. In the church, we encourage each other. Kaya huwag niyo pong kalimutan na sa ating pagtitipon, may ginagawa po talaga tayo. Kaya essential po ang church kasi durog na durog. Problemado po ang mga tao. Kanino po sila kukuha ng kalakasan? Kanino po kukuha ng kalakasan sa gobyerno? Wala kang nagbigay ang gobyerno. Kanino sila kukuha ng kalakasan? Sa bahay natin di mananampalataya? Kanino sila kukuha ng kalakasan? Sa Diyos. Sabi po niya dito sa verse 22, kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. We came together, we encourage each other in faith. Kaya nagpapalakasan tayo, nagpapalakasan natin pananampalataya. Yan. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Kaya sa pagpunta po natin sa church, dapat ito po yung nagiging aktibong ginagawa po natin, nagpapalakasan sa pananampalataya. Hindi yung, sito na naman yan. Diba? Mga kapatid, handa pa kayong magpalakasan. Ako po naniniwala, kaya sinabi po yan, kasi ang panahon po natin, wala na pumapuntahan ang mga tao. Pupunta ka sa ospital, hindi ka tatanggapin. Yung pastor hindi mo pala, ay nasakit na. Ilang beses na po tinanong ng ospital, tinatanggi na. Hihinahin po siya. Si Pastor Yona, dahil may pera, tinala sa CMC, may bukas doon. Kapas Medical Center, yun, may pera, kaya natanggap siya. Mga ganyan po, saan po pupunta ang mga kapatid po natin ngayon? Saan po pupunta ang mga kapatid natin ngayon? Sa ospital? Hindi nga tayo tinatanggap doon. Sa church? Pwede. Lalo na pag kayo pinagpit-apit magdadala nila. Amen. Amen. Kaya nga tayo, sabi nga po, church is essential. Talagang may magagawa po ang church sa atin. Ang problema lamang po ay takot po tayo pumunta kasi sabi nga po nila, makamahawaan po tayo. Lalo na po ngayon, alam niyo po ba na isa po sa mga provision po ng protocols ay pagka senior ka na, sino po senior dito? Pauwi nyo na po yan. Huwag nyo na pauwi, mamaya na. Bawal na yan, di ba? Pagka below 20, bawal din. O saan pupunta mo ngayon? Pupunta ng DSWD, hindi nga pinapamot. Wala kang magawa ng DSWD, di ba? Saan pupunta ang mga tao para makuha ng kalakasan? Para mapaalalahanan sila sa kanilang pananampalataya? Sa church. Tama? Kaya essential po ang church. Sapagkat we encourage each other in faith. Second, verse 23. Ano ba nalagay yan? Verse 23. Nakalagay po rito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Second, we encourage in our hope. Nagpapalakasan tayo sa pag-asa po natin. Sapagkat ang nangako, sino rin nangako sa atin? Ang Diyos nangako, meron po tayong pag-asa sa Kanya. Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi Kanya itataboy. Pumunta ka ngayon sa kapitbahay ninyo, tapos uubo ka. Tatanggapin ka ba nila? Saan kukuha ng kalakasan ng mga tao? Di ba sa church? Kahit uubo, tinatanggap natin sa church, di ba?
Salamat po ako, tinanggap niyo po ako rito. Mahirap po ako nagkatawa. Kaya, saan pupunta ang mga kaya church is essential? Kasi nandito, naituturo dito yung eternal plan of God, yung hope natin, yung pag-asa natin sa Panginoong Diyos. Ang problema sa mga tao ngayon ay gusto nilang pagbukas ang mga bar, yung mga nagtitinda ng alak, gusto nilang mabuksan, pero ang simbahan ayaw nilang mabuksan. Saan bubuha ang mga ito? Ang alak nakakasira ng katawan, ang simbahan nakakapagpalakas ng espiritual, nakakapagpalakas sa relasyon po natin sa Diyos at sa tao. Di po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa church, bakit essential po ang church? Because when we gather together, pag nagtitipon tayo, we encourage in our hope that is in Christ. The problem now is, linalabanan po natin. Yung linalabanan po sa kanilang pupunta ng church. Noong lockdown, gusto nila pumunta ng church. Noong bumukas ng konti ang simbahan, ayaw na pumunta ng church. Ano yun? Diba? Noong lockdown, pastor, kailan kaya kung makakapunta ng church? Stay lang po kayo dyan. Malapit na. Nung nagbukas yung church, asan na kayo? Nakikinig ba kayo? Nararanasan niyo ba yun? Posible, kung hindi nyo nararanasan yun, patay kayo. Hindi nyo nakikita, makakailangan ng yung mga mo. Kaya, church is essential. We encourage each other in our hope. In our faith. Ang problema po sa maraming mga tao ngayon, pag maluwag, ayaw. Pero pag hindi, pinipili. Tama ko? Kaya ganyan po, nung maluwag ng church, ayaw nang pumunta. Pero nung ayaw buksan ng church, pinipili pumunta ng church. Nilalabanan pa yung mga bantay doon. Pumunta po kami sa church, magpipray. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tingin po natin, sa pagsasama-sama po natin sa church, kaya nga po essential. Ano po yung pangalawa? We encourage each other in our hope that is in Christ. Third, 24. Sa verse 24, basahin po natin. Verse 24. Sa Tagalog, sabi niya, sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 24 sa English, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Sa pagsasama-sama po natin, we encourage each other in love. Ano ba yung tatlo na yun? Faith, hope, at saka love. Kaya ngayong umaga, madali nyo lang ang maalala yung aking mensahe. Faith, hope, and love. Anong ginagawa po natin sa church? Papalakasan po tayo. Kaya nga po ginawang esensya, kasi sa church, may tulong ang church sa bugbog na kalagayan ng mga tao. Sino po? Saan sila pumunta? Wala silang mga kusulinan. Sa Diyos lamang po may magagawa Panginoon Diyos. Kaya tingnan po natin yung salita po una. Una, sabi po niya sa English, verse 22, let us draw near. Doon po sa verse 23, let us hold fast. And verse 24, let us consider one another. Ibig sabihin, tayo yung tinutukoy. Kung tayo po yung body of Christ, ikaw yung tinutukoy. Membro ka ba ng body of Christ? Ikaw ang tinutukoy. Kung hindi ka membro, huwag mo nang pakinggan ang mensahe ngayong umaga. Yung lang po, masasabi ko, ano po magagawa ko natin? Sa mga panahon katulad po na ito, mga minamahal na mga kapatid, kaibigan. Kaya po, church is essential sapagkat dito po itinuturo ang mga
bagay patungkol po sa mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, ang aking pong pamuli ay, what can we do to make our church as essential to our community in the time of pandemic? Ano po ang magagawa po natin para mangyari po ang ating simbahan ay maging essential sa panahon na ito ng pandemic? Ano po ang may contribute ng body of Christ? Iba, ang ginagawa po nila ay yung mayaman na simbahan, mayroon pong mga gift giving, di ba? Mayroon pong share ng ayuda. At doon sa church, kung nakapunta po nila ng church, share sila ng gospel. Ano po ang ginagawa ng marami sa panahon katulad po nito? Yung ilang mga kapatid po natin ay nagkakaroon po sila ng prayer chain. Yung prayer chain po nila, nagkaroon po sila ng mga ginagawang tuloy-tuloy na pananalalig. Pero ito po, bakit niya ako kinuha na speaker ay dahil po dito sa aking testimony. Kaya magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong gabi. Tayo po ay magkakasama para magpatuloy po ang ating pong devotion. Salamat po kayo sa oras na ito. Subaybayan po ang ating pong gabi-gabi ng pananalalig at pagkaisahan po natin hingin sa Panginoon na maibsan na po ang pahirap ng coronavirus. Yung malamang po ay kinakailangan ng mga tao. Kinukontra ko daw ng Diyos. Hindi po. Ito ko kontra ng Diyos. Noong ang Panginoon ay nagpadala ng ahas sa mga Israelita, siya ang nagpadala. Siya rin po ang nagtanggal. Kung ang Diyos ay nagpadala ng COVID-19, siya rin ang magtatanggal sa pahirap nito. Nandun pa rin po yung mga ahas o po nandun. Pero gumawa siya ng paraan. Kaya ngayon, gumagawa rin po ang paraan ng Panginoon para maibsan ang ating pong pahirap nito. Amen. Ano po ang isa? Church ang solusyon. Ang problema lamang po natin ay umumunta tayo sa plano ng Diyos sa Diyos. Kaya po nagkaroon po ako ng live streaming ay yung pong amin pong church, meron po kami gabi-gabi pananalangin. Ito pa po January 1. Nag-umpisa po kami noong January 1. Kaya lamang po dahil po sa pandemic, hindi po makapunta yung mga grupo-grupo na mga nagpe-pray gabi-gabi. Ang ginawa ko po ay nagbibigay po ako ng notes sa kanila sa FB, yung group chat po namin. Pero nakikita ko po, mangilan-ilan lang yung sumusubaybay at nagbibigay ng kanilang mga impresyon doon sa mga napag-aaralan po namin. Isang gabi, hindi ako makatulog. Dalawang gabi po yun, hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, ano po ba ito? Ba't di ako makatulog? Wala naman akong COVID. Sabi niya ay, ikaw nagtutulong ka sa live streaming pagka linggo. Pwede mo naman gawin ulit yan sa gabi-gabi. Gabi-gabi na live streaming. Ginawa ko po una, kapakapalan ko ako, hindi ko po mag-alam kung ano gagawin ko. Ginawa ko, patuloy ko ako sa paghingi ng tulong ng Panginoon. Hanggang sa lahat ng mga gadgets ko ay ang mahirap pa po nito. Araw-araw ka talaga gagawa ng lesson. At naka-manuscript pa kung minsan. Naka-manuscript pa. Yung aking ginagawa. Nag-iisa naman po ako doon. Tapos ang pasalamat ko naman po sa Panginoon, yung mga kasama ko sa PCP, yun po may mga nakikinig sa Davao, may mga klase ako sa Palestine. Nanonood din pala mga ito.
Minsan napadaan yung Gambia, kaibigan mga klase ko dati. Kaya lang Tagalog yung akong tinuturo, hindi niya maintindihan. May mga naabot po ako na mga tao doon sa life FB streaming ko. Kaya po, hindi po natin ma-exercise sa panahon ng pandemic, yung makapunta tayo ng church, pero ginamit ko po ang social media para ma-reach po ang mga kapatiran. Ang isa po sa mga pinapasalamatan ko po sa Panginoon Diyos, ako po ay kanyang ginabayan. Mahirap po ang mag-live streaming. Maraming babatikos sa iyo. Pero, ang pasalamat ko naman po sa Panginoon, may mga theologian po na nanonood sa akin. Ba? O kayo mga kaisipan na yan. Ituloy mo, Pastor. Kaya nakaka-encourage ko minsan. Kaso wala mo na ako nakita ang encourage ko sa iyo. We encourage each other. Ini-encourage ko kayo. Pero hindi na ko encourage ko. Alam mo, minsan, ang tingin ko lang ng mga araw ay abutin lang yung mga ilang mga kapatid na nangihina sa kanilang pananampalataya. Ang problem ko pa po mga kapatid ay hindi ko lahat ng mga kapatiran meron pong tinatawag na Android cellphone. Yung cellphone mo ng iba, yung dati pa mo, wala silang makuha. Kaya ito po yung aking naging sa Panginoon. Lord, sabi ko, tulungan mo ako, pag ito yung calling mo, isa po sa calling mo sa akin, at may kumontribute ko po sa body of Christ sa panahon ng pandemic, para maging essential po talaga ang church, ay magawa ko po ito. Nag-iisa lang po ako doon. Sabi po nung isa ng kaibigan ko, taga-lapas yun, nagkilala rin po na pastor, na taga-lapas. Sobrang echo. Nag-a-adjust na naman ako, pinapumatan mo. Sobrang echo, pastor, pero magpatuloy mo na. Sobrang echo ka. May mga encouragement na nakatanggap ko sa tulong ng Panginoon. At yun po nagpapalakas sa akin. Kaya, church is essential kasi we encourage. Yun po ang kailangan. Ang ginawa ko po sa aking FB Live ay tuloy ko ito. Nag-iisa lamang po ako. Sabi ng misis ko, nag-press sa akin ng umaga. Mag-press ka naman ngayon. Siyempre, pupunta na naman ako sa church. Magagawa naman ako ng aking windows. Hindi talaga yun ang aking pag-iin. Damdamin ngayon, kaya huwag mo na akong pigilan. Magpapatuloy ako. Patuloy po ako sa tulong ng Panginoon. Kasi nakikita ko po yung notes po ng isang yung binigay po niya sa akin. Sabi po niya, Pastor, marami ng mga pastor ang bumitaw sa FB Live. Nag-challenge na naman ako. Bakit? Sabi ko sa kanya, kasi yung mga member nila hindi na nakikinig. Ang pinaniniwalaan nila, TikTok. O sino na nung nag-TikTok dito? Mag-TikTok kayo. Mag-TikTok kayo. TikTok na sabi. At meron kang mas maganda. Yung, ewan ko na sa inyo. Nandito ako sa computer. TikTok dito. Yan. Nag-mystery TikTok yata tawag. Mas, sabi niya, pero sabi niya sa akin, ipagpatuloy mo lang. Kahit pa paano. Ipagpatuloy ka lang. May makikinig at may makikinig yan. Alam niyo po mga kapatid, sa tulong po ng Panginoon, ang pinag-pray po namin ng mga may sakit ngayon ay may halos 15 na po sila. Oh, sabi ko, akala ko ba, mag-preach na ako. Sabi ko, Lord, hindi. Church is essential. Saan sila lalapit? Lagi ko sinasabi sa akin, sabi ng Panginoon sa akin. At pinakatema ko po pala, mga kapatid, pinaka-team song po namin, at pinakatema ko ay trust and obey. Trust ako. Tiwala ko sa Panginoon at sumunod sa ito.
Lagi pong pinapatugtog yung buti-buti ng Panginoon, mga ganun po. Wala pong nagkikitara, di ako marunong mag-gitara, magagaling na kayo. Nakakapag-gitara kayo, nakatugtog kayo ng piano, pero ako, preaching lang, pero di ako ginamit ng Panginoon. Yun naman ako yung blessing sa Panginoon. Kaya ang nakita ko sa aking pong FB Live, if you trust and obey God, tutulungan ka na. Amen. Ano ba yung, ano pong pinapatugtog ko? Yun sa YouTube, yung mga kanta doon, na Christian, yun po yung pinapakanta ko. Wala po sila Pastor Edwin, may sakit nga sa akin. Tapos, dumating po yung kapatid na isang naging cameraman. Kung kayo umiikot na yun yung aming pumpan. Dati, ako na nakatutok lang sa akin. Yan. At meron na rin po ang mga kasabayan na nagpipray. At ngayon, meron na po kami mga ilang ulit na mga kapatid na pinabilig ko po sa devotion. Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Naranasan na po natin, nung tayo po ay nag-serve sa Panginoon, pumunta tayo sa ating mga simbahan, di ba tinulungan tayo ng Diyos? Ganyan din po, magtiwala ka at sumunod. Ang problema mo ay minsan victim of blessing. Alam niyo po, sa panahon po yun, wala po akong blessing na natatanggap sa church. Pareho lang po naman ninyo. Pero minsan may nag-aabot. Pag may nag-aabot naman, Lord, bakit mo ako binigyan? Mga 2 araw, may lalapit sa akin. Ano kaya ano pa? Kaya yun, sa pagpagitan po na in-encourage po nila ako, may nag-aabot sa panahon na yan, at nai-encourage, naipapasa ko lang pala sa kanila. Kaya mga kapatid, yan po ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano hindi hallelujah lang. Amen. Tama. Puro tayo hallelujah. Pero ayaw naman natin sumunod sa Panginoon. Yan po yung aking pong nakita sa pumili ko sa Panginoon. Yung aking pong FB, mga kapatid, yun po ay nagbuhat po sa conviction ng Diyos sa akin. Sabi ko po, ipagpapatuloy po namin ang aming FB Live at nakakaroon po kami ng mga problema. Ano po mga problema ko minsan? Yung cellphone, pulo-pulo na yung nag-FB Live ba na? Pumapasok yung mga commercial. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko. Bakit? Ba't po kayo commercial? Ang ginagawa ko, pag umaga, binubuksan ko na yung FB para lahat ng mga commercial na maubos. At paghapon, wala nang commercial. Kaya kung minsan, mag-uusip din mga ito. Pero magpatuloy ka lang. Trust and obey. Amen. Ako po naniniwala na kung tayo po isunod sa Panginoon, may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon po ay maabot na rin po ngayon ng mga dati ang nag-view lang po ay mga 10, 20. Ngayon po ang view po ay halos 200 na po. Araw-araw yan. Kaya marami na po palang naabot yung aming po ang FB Live. Ay mga FB Live na rin po kayo. Hinahamon ko po kayo. Tulungan po natin ang ating simbahan. Kayo sila lalapit. Sa kay Father, si Father na hindi lumalabas eh. Kay Pastor, hindi lumalabas. Lumabas ka lang. Amen. Kanina tayo sila tutulong po sa atin. Anong magagawa po natin para maging esensya ang ating mga simbahan? Ikaw, ang likod ng Diyos na nandiyan, ang paggamit sa Panginoon. Hindi yung, bakit ang daming apps? Alam niyo ba kung sino yung maman na yun? Sa pandemic nito? Sino? Yung gumawa ng Zoom. Pinakabilis. Yung Zoom na apps. Billion kagad, o month lang ang kanyang kinita. $1 billion. Pero tayo sa church, sila ba ang gagamitin ng Diyos o ikaw? Para bago tayo tao. Diba? Minsan, meron po akong na-encounter sa mga binabanggit ko, sino ang pastor nito? Sabi niya sa akin. Eh, kapangalan ko pala Danilo. Ay, hindi po ako yan, pinasa ko lang. Kaya minsan po ay,
nakakapanghina rin mo. No? Yung mga feedback na hindi maganda, pero kilala mo ang ating Diyos, magbigod tayo sa Kanya. Ang una kong binanggit po sa inyo, bilang mga Kristiyano, ay dapat pa rin po tayo aktibo sa panahon ng pandemic o anuman po ang nangyayari sa ating pong paligid. Amen. Kaya nakikita ko po yung iba ay naglalad din po sila sa FB. Mahirap po talaga mag-FB yan. Lalo na po, naalala ko po yung sinabi po ng ating pong professor noong mga 2017, sabi niya, by 2020, pag-isipan niyo ito, sabi niya sa computer po yun, sabi niya, lahat ay by subscription. Kaya maghanda na kayo sa inyo. Lahat yan by subscription. Susunod na mga panahon, FB na yan by subscription. Ibig sabihin nun, may bayad na yan. Kaya habang wala kang bayad ang FB, gumawa po tayo. Gamitin po natin ang social media. Ako po'y naniniwala sa panahon na katulad po na ito, sino ang magpapakita na talaga essential po ang simbahan? Ikaw mismo na lingkod ng Diyos. Yung iba po ay nagpray-pray po sila, humihingi po sila ng prayer, ano po ang nagpray po namin sa inyo, nag-PBA po sila, ano po ang nagpray po namin sa inyo. Ano ang ginawa po natin sa panahon ng pandemic? Ano ang ginawa po natin? Mga kapatid, isa po sa panalangin ko noon sa Diyos, Panginoon, ako'y simpleng magagawa mo lang. Mahirap lamang po ako eh. Kung tulungan mo ako, nilagay mo ako sa ganitong kalagayan, ang pangarap ko, ano ang magagawa ko kung tutulong Panginoon sa body of Christ, sa simpleng paraan ko. Ito po ako ngayon na nakapaglingkod sa Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, hindi man po natin maabot ang mga tao, magawa po natin ma-encourage sa mga tao. Ano ang ginawa mo para ma-encourage sa mga tao sa panahon ng pandemic? Ano ang ginawa po ito para ang ating simbahan ay talagang essential na nalalapitan ng mga tao? Isa po sa mga nakita kong testimony na isang araw ay meron pong sunog doon sa isang lugar. Sunog. Hindi po nangyari sa administrasyon. At isa po sa mga nasunog doon ay yung mga kabahayan, yung mga business po nila. At meron po doon sa gitna, meron po doon church na nasunog. Yung mga kapatiran sa church na yun ay nagtipon-tipon. At sinabi po nila, nasunog man ang aming simbahan, hindi nasunog ang aming pananampalataya. Dumating man ang pandemic, aktibo pa rin ang mga Kristiyano. Dapat. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, kumusta po tayo? Ano po naging epekto ng pandemic sa atin? Nanghina ba tayo o tayo ba yung napalakas? Dapat nakakakuha pa rin po tayo ng lakas mula sa Panginoon. Dapat tayo pa rin po yung mga lingkod ng Panginoon na nakakapag-encourage sa mga kapatid sa panahon ng pandemic. Ano man po ang mangyari? Alam niyo ba, kumisan nakakalungkot? Bakit po ako nalulungkot sapagkat tuminsan ang dami namang problema, wala pa tayong ginagawa. Kumilos na po tayo, may gagawin ng Diyos sa ating pagkakas, sa ating buhay, sa ating paglugar. Bilang mga lingkod po ng Panginoon, mag-isip po kayo ngayong gabhapon, ngayong tanghali. Mag-isip po kayo ng mga bagay na magagawa po natin sa simpleng paraan po natin na mangyari. Ang bagay na yan, churches are essential. Takbuhan ng mga tao. Hindi yung SM, hindi yung mga mall. Hindi yung mga bahay-aliwan yan. Sa church, may nangyayari magandang bagay. Nauunawaan ng tao ang kanilang kalagayan na sila ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas at ang tagapagligtas nito ay may pangakong buhay na walang hanggang hindi na makikita yan. Kaya sa church lamang yan mangyayari. At sa ating paglabas,
At ikaw yan, alam mo na yan. Kaya ano ang ginagawa po natin? Mababayaan po ba natin na mapunta sa iba ang mga tao sa paligid po natin? Isa po sa nagbigay kalimutan po sa atin ay tayo ng mga pastor. Wala encouragement sa gobyerno. Nangyari yan, sabi? Una. Pag may asawa ka, may trabaho, wala kang usap. Wala. Pag meron kang kamag-anak na sabwag, wala kang usap. Nag-apply kami sa dole, hindi kami tinanggap. SSS, gusto namin. Kunti lamang po pala ang budget. Kaya, hindi mga ganyan. Sa dole, DSWD. Pero, ang mga pastor, hinaan naman po tayo ng panahon ng pandemic, tayo pa rin po gagamitin ng Panginoon para maging encouragement sa ating pong komunidad. Amen. Kaya mga magagawa ko sa Panginoon, sa panahon ng pandemic, ano ang naging contribution mo sa community po natin? Hindi ko po sinasabi na perfecto po yung aking live streaming. Kaya lamang po siguro doon, kaya wala ko nila kinuwang speaker. Pero, nasabi ko mga kapatid, Christ is the answer. Marami po tayo naging problema sa pandemic. Ano ang naging solusyon? Ang magiging solusyon pa rin. Ang Diyos pa rin po ang ating pagkakasa. Kaya, yun lang po ang aking maliit na kontribusyon sa Body of Christ sa panahon po ng pandemic. Alam ko, meron tayong nagawa sa panahon na yun. At ang Diyos po ang kumikilala sa maliit o malaki po natin nagawa. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. We encourage each other when we came together in faith. We encourage each other when we come together in our hope in Christ. We encourage one another in the love and good works para malulhati ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, sana po may magawa po tayo sa panahon ito. Mahal po tayo lahat ng Panginoong Diyos. Meron po binabanggit ang wala na kasulatan sa iglesia ay larawan po ng katawan. Ang iglesia po ay parang larawan po ng katawan. Si Kristo ang ulo, mayroong kamay, mayroong paa, at may katawan. Saan po ang bahagi katawan? Saan po ang bahagi ninyo sa iglesia? Hindi po tayo yung ulo. Sino po yung ulo? Si Kristo. Ang dalawang kamay, pag nagkukontrahan, hindi maganda, no? Pagkadapat, sama-sama po nagpapalakasan. May mga bahagi po ng katawan na sadyang maganda at may bahagi po ng katawan na hindi maganda at hindi pansinin. Saan man po tayo dito? Sa mahalaga o di mahalaga, pansinin o di pansinin, gawin mo ang iyong bahagi sa katawan sa Iglesia ni Kristo. Kaya magpatuloy po tayo lahat sa Panginoon. Pag-isipan mo rin anong bahagi po natin. Ano ba may tutulong mo sa katawan? Ano may tutulong po natin? Gawin po natin ito. May magagawa po ang Diyos sa ating ito. Kaya nakita niyo po yung sa Corinto at sa Romans, diba? Ang katawan ay maraming bahagi na pinag-ugnay-ugnayan at pag ito'y magkakasama, lumalago ito. Lalago po ang ating simbahan kung tayo po lahat. Lalago po at lumagunga po ang JPCP. Kaya nga po nakapunta na tayo sa 33rd anniversary dahil lahat tayo ay gumagawa sa panahon na yun at may nagampanan po tayo. Ngayon po, dumating po ang pandemic at parang nasusurpress ang bagay na ito, gumawa tayo pa rin sa gawain ng Panginoon. Ano man ang bahagi po natin, sa 34th, ito, pagkatapos po na ito, 34th na, diba? Ano man po? Ang ating pwedeng gawin sa body of Christ, gumawa po tayo. Para may pakita po natin, ang churches ay essential, kaya bahagi tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya huwag pong sabihin,
kami na lang, dito na lang kami. May magagawa ka sa panahon katulad na ito. May magagawa ka sa panahon katulad na ito upang ang 34 ay may pagpatuloy po natin. Doon na-suppress po tayo. Saan? Sa mga gawain po natin. Kami rin po na-suppress. Bakit naman? 25 years ng church namin. Mag-a-anniversary na lang. Nawala pa. Totoo po na ito, nag-a-anniversary ko. Ako po yung nag-preach sa church. Ako lang. Anniversary, no? Ikaw lang nag-preach. Kaya nakakatawa ang sumunod sa Panginoon at matutuwa ka talaga sa pagkilos ng Panginoon. Nawa po sa 34 na ito, mga kapatid, ano po ang role mo para magawa mo? Matulungan po natin ang totoo ang ating pong tema, churches are essential. Hindi ko po sinasabi hindi tayo kasama lahat. May magagawa po tayo. Amen. Paano po yung mga 20 billion? Walang magagawa kasi kung pagpapatuloy mo yung lockdown. Paano po yung 60 up? Wala na kami magagawa. Di mag-i-envy lang na lang ako, hindi ako makalabas. Kasi senior na po. Sino po senior dito? Ako lang, di ba? Pero pasalamat po ako, tinanggap niyo ako. Halimbawa, matanda na po tayo. Naalala ko po kasi yung sinabi po ng isang pastor. At nagpahina rin po ng damdamin namin mga senior. Paano yan, pastor? Sabi na kami, bago yan, bilabay. Kaming mga senior, hindi na kami pwede sa church. Paano kami yung pastor? Sabi ng isa. Di meron naman kayo assistant pastor. Assistant pastor mo. May sakit. Paano yun? Ano pa magagawa po natin para sa 34 na po tayo? Punta na tayo ng 34 para mangyari po ang design po natin, churches are essential. Kayo na po ang sumagot kung ano magagawa niyo. Tingin po natin sa biyaya ng Panginoon at ibibigay niyo po yan kung ano ang kanyang bibig sa inyo para tayo po ay maging pagpapala sa ating pagsubahan. Masabi po natin, churches are essential. God bless po. Pagpapala tayo ng Panginoon.